Kaya marahil iniiwan natin sa kanila yan na pag-usapan at tingnan kung ano ang kanilang gagawin bilang grupo. Bagkus, hindi mo dapat pahinto ang paglabas ng katotohanan. Wala naman tayong ibang gusto kung hindi sabihin talaga kung ano ba yung usapin ng pera, kung ano ba yung usapin ng pondo, delivery ng maleta. Kung naalala nyo, halos mag-iisang taon na, etong July, magkakaroon ulit ng SONA ang sabi, imbestigahan, alamin, ang eksaktong salita, maya naman kayo. Ngayon ho, mag-iisang taon na, kaming mga nasa ninyo, lahat kami nakasuhan na. Yung mga nagsasalita ng korupsyon, yung mga naglalabas ng katotohanan, ang nakakasuhan. Doon sa flood control scandal, ang meron lang kaso siguro 6 sa mga kilalang tao. 3 doon, meron pang kasama pa bilang witness o state witness ng Estado. Hindi na pwedeng kasuhan. Wala nang pondong pwedeng kunin sa kanila at mabalik sa kaban ng bayan. Ito ang galit ng taong bayan. Ito ang galit ng Pilipino. Yung katotohanan, patuloy na ayaw palabasin. Kaya yung sinasabi ko sa pinang liderato ng Senado, yung sinasabing Constituent Assembly, wala ko yung sa aking palagay at sa palagay ng maraming tao. Ang talagang problema yung Blue Ribbon Committee. Ang talagang problema kung saan tutungo yung flood control scandal. Kaya po sa pagkakataon to, nais ko lang kilalanin, Atty. Harold Crispicio, halika dito. Sumama ka sa atin. Kasama po natin to sa lahat ng labanan. Kaya po sa pagkakataon to, magmula sa 18, may dadagdag dapat na 14. Pero ngayon po, katulad ng nabanggit ko, nagkaroon ng konting kaguluhan. Sa ngayon, may 4 na nadumagdag. At ang pagpapatuloy po niyan, para ipakilala at pamaya, ang aming mga sundalo magsasalita. Sila po pakinggan natin. Sila yung nakakalam kung ano yung mga nangyari. Ano pa ba ang mga dapat malaman? Mahaba po ang kwento nito. Individual, iba-iba partisipasyon nila. Sa pagpapatuloy po, ipipiliin ko naman sa isang pagiging nating abogado ang nagtaguyod sa patuloy na lumalaban sa ngayon. Ang mga kasama ito, 10 na ang kaso na ipatong bawat isa sa kanila. Mga kasama, wala pong iba. Atty. Levi Baligon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Dumating po kami kanina kasama ang 22 na dating sundalo rin at dating mga empleyado ni Ginoong Sardico para sagutin namin ang paanyaya ng Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Senator Pia Cayetano at saka ni Senator Marcoleta. At makita niyo po, alas 10, tumupat kami sa kanilang invitasyon. Pero alas 2 na ay wala pa sila. At naiparating po sa amin na matindi ang pag-iipit, pananakot, kaya hindi yata sila nakarating na yon. Kung ang ating mga senador ay subjected to such pressures, ganoon na rin po ang maaari naming sabihin na sa ilang buwan na, araw-araw, ay tinatakot ang ating mga witnesses, no? Itong mga 18 plus 4 na witnesses natin. Araw-araw po yan, dumadaan kami sa pananakot, dumadaan din po sila sa maduduhol, no?
Siguro sa hapon na ito ay hihingi ako ng ilan sa kanila na babasahin ang kanilang initial na affidavit. Dahil kung maalala po ninyo, noong June 4, ay hinihingi ni Senator Marcoleta na mag-execute ng individual na affidavit. At ilang gabi na po akong napupuyat, iniisa-isa ko sila. At sa katotohanan, kaninang umaga lang ako natapos na mag-print dito sa initial nila na affidavit. Hindi ko pa po naisali sa kanilang affidavit yung mga picture, no, na ibinahagi nila sa akin. So, kung pwede po bang apat o lima siguro na initial na magsalita lang para hindi po umabak ang ating. Tony, David, pakilala mo muna yung bagong apat na sumama sa grupo. Sige, i-introduce ko muna yung mga bago nating kasamahan, no? Dahil alam nyo na yung 18 na nauna. So, unahin kong ipakilala sa inyo si former Sergeant Jeron Panderama, no? Dati itong membro ng Philippine Marine Corps. Ito ay honorably discharged. Makasabihin na naman nila, dishonorably discharged. Honorably discharged po ito dahil nagkasakit siya. Nagkasakit siya dahil ilang buwan siyang na-assign sa Mindanao noon. Sa Tipo-Tipo, sa Albarca, hanggang sa Maluso, sa Lantawan. No? At doon siya nakakuha ng kanyang sakit. Inilipad siya sa Viluna at pagkatapos noon ay pinayuhan siya ng kanyang official na pwede siyang magpa-discharge na lang honorably. At pakinggan po natin ang konting kwento muna niya kasi kakarating lang niya sa Manila kagabi. No? Kakarating lang niya sa Manila kagabi. Hindi pa kami nagkwentuhan ng gusto pero fresh from him ay magkwento siya kung ano yung kanyang naranasan noong empleyado siya ni Zandico. Jeron? Magandang po sa inyo lahat, mga kabayan, mga Pilipino. Ako po si Jeron Gabriel Panderama. Bali po, ako po siya doon na kagaling po lang namin sa patikadaki lang po namin dito sa Manila, galing po ng mga probinsya. Year 2009 po, bali pumasok ako sa Philippine Marine Corps hanggang 2011 po. At ito naman po kay former Congressman ni Zandico, kay Boss Esi, nakapasok po ako doon ng July 22, 2024 hanggang end of December 2025. Sa loob po ng isang taon at 6 na buwan, ang mga narasan ko na mga pag-deliver ng mga mali-malita na sinasabi ng ating mga kasamahan. Una-una po kay former speaker, yan po supporting Nara Street, South Province Park po. Bali po 2 beses po ko dyan nakapag-deliver ng
po, balitak na po kami yung sasakyan. Ako po yung security doon sa Litcal na driver po doon si Henry Opina. Yan nakasalit po sa akin yung dalawang na sinasabi ng ating mga kasama na sila dyan po Estrada at Martic Side. Tatlo po kami noon. Ang nilalang ko noon is nasa 13 na maletas na mostly po karamihan doon ay puro large amount po. Then yung sumunod po doon sa nasabi kong lugar, kami lang po ni Martic Side and then si Ranji Pada, yung driver ko po noon. Bali, ang deliver po namin doon sa 14 na estate, hindi po bababa sa 7 na mixed up po yun. May small, medium, and large. At sumunod po kay Senator Erwin Tulfo, dito po sa, nung time na po yun, may meeting po nung si Boss. Kaya sa may Mario Restaurant, sa may Tomas Morato, Timog, Quezon City. Kami po yung, advance team po. At meron pong meeting sila doon. Nung dumating na po, Senator Elvin at si Boss, sila po yung unang pumasok doon sa pintuan ng restaurant. Pumasok doon sa loob. Then, yung dalawa pong sasakyan na parehas na white van, mabilis lang po yung transaction na paglilipat ng dalawang medium size na maleta. Ang expected po noon ay 40 to 50 milyon ang laman. Then, ang sumunod po noon na experience ko sa pag-deliver ay doon po kay Comelec Chairman George Garcia. Diyan po galing po sila ng Dasyang Tower, no? Then kami, andun kami sa may corner, sa Peria Estate, Corona de la Rosa. Bali, ang kasama ko rin po nun, si Martic Side at si Ranji Paga po din. Na ang dala po namin ay yung hand carry bag na kulay itim. Kasi, at doon po ko sa unahan, ang una pong lumapit sa amin ay yung driver niya. Then, binuksan ni Martic Side yung doon sa right side door, inabot sa driver ni George Garcia. Then, pagkalagpas po ng mga ilang metro, magkasalubong po sila ni George Garcia. Then, dumapit din po si Chairman George Garcia. Then, binuksan po ulit ni Martic Side yung sliding door. Then, inabot po yung receiving copy. Yun po nasaksaya ko doon. Then, tinanong ko po si Martic Side, sabi ko, Boss Mark, magkano po ba yung laman ng pera na yun? Sabi niya, 10 million daw po. Yun lang po, maraming salamat po. Thank you. Sinong susunod sa mga ganito ho, no? Kung pwedeng i-clear lang natin yung sa likod kasi yung screen, may mga pictures na ipipresent. Umali lang po yung mga nasa likod, i-clear lang natin. Nakikita ba ninyo lahat? Okay. Boss, paki-clear lang ko lang muna natin. Clear lang natin, ha? O, sige. Sino mo sa susunod? Sige, si Box, ikaw? Kahit yung initial lang. Hindi, yung kwento mo. Experience mo. Ito na yung mga individual na more or less affidavit nila. Si Wow Pan ay kararating lang din po niya kaninang umaga. I think kagabi. Kasi umuwi po siya sa Jensan dahil naapektuhan ng kanyang pamilya sa dumaan na lindol. Pati rin po si Dado. Umuwi po sila sa Mindanao noong immediately after the earthquake.
dahil umiiyak yung kanilang mga anak, siguro affected psychologically. So, dumating po sila kagabi, hindi ko po natapos yung affidavit nila. So, kung ano lang yung natapos ko, base sa una nilang kwento, ay yun ang babasahin siguro niya. Bounce. Magandang hapon po sa lahat. Salamat po sa inyong pagpunta. Ako po si Rosebert Masasao, Pilipino, nasa wastong gulang at tinirahan sa Taguig City. Matapos na makapanumpa ng naayon sa batas, ay nagpapahayag at nagsasalaysay ng mga sumusunod. Personal na impormasyon at pinagmulan ng trabaho. Ako ay dating enlisted personnel ng Philippine Marine Corps. Pagkatapos ng aking paglilingkod sa militar, pumasok ako sa perbanang sektor bilang security professional. Ako ay naging dating empleyado ni Ginoong Santi Esco, nakilala rin sa tawag na Boss ESC o Boss Saldi. Nagtrabaho ako bilang personal assistant at security consultant ni Ginoong ko at ng kanyang pamilya. Ang aking panunungkulan kay Ginoong ko ay nagsimula noong December 4, 2023 hanggang December 2025. At pagkatapos ng kontrata ng marami sa aming mga kasamahan, bagamat ang ilan ay natapos noong Disyembre 2025, ako ay kabilang sa 18 dating empleyado na sa pinagsamang sinumpang salaysay noong Pebrero 23, 2026. Kasama ko sa hanay ang iba pang dating enlisted personnel ng Philippine Marine Corps at magkakasama kaming nagsilbi sa ilalim ng security organization ni Ginoong ko. Bilang bahagi ng aming natungkulin, kami ay inutusan na mag-escort sa mga trusted executive assistant ni Ginoong ko tuwing sila ay magdi-deliver ng pera. Ang mga executive assistant na madalas naming samahan ay sina John Paul Estrada, Mark Tiksay, Joshua Ano at Kirby Paharilyag. Sa loob ng aming grupo, ang operasyon ng paghahatid ng pera ay tinatawag naming basura at may katunayan po kami dito. May screenshot po kami ng message po na talagang basura po ang tawag namin sa pera. Later on siguro ipakita namin sa inyo. Example po ng yung nasamahan pong hello. Example po nung nasamahan ng delivery kasama po si Top Orly Gutesa po, yung unang lumabas sa amin, is noong December 2023, nag-deliver po kami ng 52 na maleta po, halo-halo po yun. Sa 42 McKinley Road, bahay po ni dating speaker. Kasama ko rin po doon sina Bernard Gumban, Romel Galapon, Cecilio Laroder at si Top Denny Volantati po. At saka yung isa pang nasaksihan ko po ay yung pagpunta po ni Secretary Amina Pangandaman sa Horizon Ho, na kumuha po siya ng 2 maleta. Inutusan po kami ni John Paul Estrada po, kami dalawa po ni Sarge Tube. Binaba po namin galing sa 56th floor, papuntang basement 2 or 3 po yun. Then kinarga po namin sa sasakyan ni Secretary Amina Pangandaman yung 2 small or medium size na maleta po. At saka kasama rin po ako sa lakad po ng investigator po ng ICC po nung unang pumunta sila dito noong December 2023. Yun lang po. Maraming salamat po. Ang susunod ko po sa inyo ay isa na namang karagdagan sa 18, si Catrino Ibas.
Siya po ay 15 years sa Philippine Marines. 14 years sa combat duty, 1 year as medic, at nung ibinabalik siya sa combat duty ulit after 15 years, ay pinakiusapan siya ng kanyang asawa at mga anak na kung maaari wag na siya bumalik sa combat duty. Kaya dineclare po siya na amon at dishonorably discharged siya after 15 years. Dahil po sa pamilya, ang rason niya kaya hindi na bumalik sa serbisyo. Hindi po siya nagnakaw. So, magandang hapon po sa ating lahat. Ako po si Catrino L. Basco. Nakapasok po ako, nakapagtrabaho po ako kay dating Congressman Vicente noong 22 July 2024. Ang naging trabaho ko doon ay una po, nakapag-akon po ako ng malitang pera sa Horizon Park po sa 56th floor sa unit po ni Busan. Nakapag-security escort din po ako sa ICC. At pagkatapos po mula March hanggang August 2025, ay assign po ako sa bahay ni dating Congressman Vicente ko. At ang trabaho ko po doon ay nagbantay po ako ng mali-malitang pera doon sa bahay niya sa loob ng 6 na buwan po. At ang huling trabaho ko po, pagbalik ko po ng August, may pinatrabaho po sa akin si Sir Dominguez nung pumutok na po yung issue na po. Pinatago po sa akin yung parang equipment po, machine na nakaka-receive po ng text and call na si Boss Randy lang daw po ang meron doon sa si speaker. Tinago ko po yun doon po sa loob ng camp, pag doon ng mga ilang araw. Tapos pinalipat po sa akin sa bahay po ni Sir Dominguez sa Fairview po. Yun lang po. Maraming salamat po. yung binabanggit po ng equipment ay mga surveillance equipments po ito, no? It is a highly controlled equipment. Hindi ka makakabili kung walang clearance ang DICA, etc. Yung equipment po na sinasabi niya can capture your text messages and calls. So napakadelikado po na equipment yan. So bago po natin ipagpatuloy ay may mga ilan sa mga pictures or videos